We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalavieres. Pisong umento sa pamasahe pig-implementar na kan mga pampasaherong jeep sa Camarines Sur. Pirang Transport Group, pigmaawot na magpaskilman giraray kan pahayag kan LTFRB, dapit sa dagdag pamasahe antes ini ipautob. Ang detalya sa pagtutok live ni Jessica Calino. Jessica? Kate, huli sa halangkaw na presyong ngunyan kan mga produktong petrolyo na haros labi 70 pesos na an kada litro, pirang Transport Group an nagpetisyon na lang kawan an pamasahe sa jeep. Alagad man tang ongoing panhearing kaini, piga-aprubahan kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang temporaryong implementasyon kan piso na dagdag pamasahe. Haling Barangay Kararayan, nagpasiring si Nanay Gina sa sentro kan syudad ni Naga nga ning magsaod. Alagad na ko ba nan subuot siya ta biglang mahal nin piso ang pamasahe. Ay, iyo po, mas medyo magabat man po. Kaso nga ni, biglaan. Iyo po, ngunya, mahal na magdamagin ibo ngayon talag. Nagtaas piso na sinda. Aldaw nin Domingo, Oktubre 8, kan maging epektibo na ang pisong provisional fare o paramientras na pamasahe sa mga pampasaherong jeep sa bilog na nasyon. Puun kasuod ma, 13 pesos na ang minimum fare sa tradisyonal na jeep. 15 naman sa modern jeepney. Asin ini, pwede nang singilon dawa mayo ni nakapaskil na fare matrix sigon sa LTFRB. Hindi na po ito kailangan kasi provisional lang naman po ito. Ibig sabihin pansamantala at hindi pa naman po final na fare increase po ang inaprobahan ng board. Sa Naga City, nagkapirang mga jeepney driver pa anday nagsisingil kan bagong pamasahe. Mauot da kaya ninda na may makaputang papel na ikakapahiling sa mga pasahero. Kasi ang mga pasahero di man nakakaintindi na matas kayong pamasahe na may patong hali sa LTFRB. Kaya ang tigbabasahe nila eh. Ang mga jeep na biyaheng Sentro Kararayan San Isidro. Ngunya na aldaw pa sa naman nagpuon na magsingil kan bagong taripa. Nagprint man kaya mo na sindakan dokumentong ipapaskil sa jeep komo pagpapasiguro. Sa encounter ko pagdalagan ko, maya man po ma'am. Kung may magapot man, papaliwanagan mi na ini po si ali ang order kang alit sa LTFRB sa national. Sa nationwide po kayo po ang tingnan kang ano. Kadaklan kan mga pasahero, ngunyan sa naman na araman ang dagdag pisong pamasahe na ini. Okay man lang po, ano man lang piso po. Kaso baka di ko po aram sa iba kung nakaka-apekto po sa hinda. Para sa ko po, okay lang. Igpapagiramduman man kan LTFRB ang mga tsuper na epektibo pa man giraray ang mga discount sa PWD, senior citizen asin mga estudyante. Asin ini, dapat na i-implementar na mayong pigpipiling panahon asin pagkakataon. Pigtawan doon man kit kan LTFRB na ang first 4 kilometers na nakanbiyahe iyo ang sakop kan dagdag pisong pamasahe na ini. Asin day man kabali itong succeeding kilometers. Halimbawa itong biyahe na Sentro to Kararayan na dating 19 pesos ang singil, 20 pesos na ngunyan. Asin ito man na Sentro to San Isidro na dating 25 pesos, 26 pesos na ang singil ngunyan. But sabihin kay ni Kate sa kada biyahe sa inman ang destinasyon, piso sa nananggad ang pamasahe o ang dagdag na pamasahe. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Mga motorista makakahangos-hangos liwat sa ipapautob na big-time rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo sa ikaduwang sunod na semana. Uyan report ni Chris Novello. Good news ang masabat sa mga motorista para sa simanang ini. Piglilooman kaya na magpautob nin big-time rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo sa aga.
2 pesos and 60 centavos hasta 3 pesos ang nakatalang itapya sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 40 centavos hasta 1 peso and 70 centavos sa kada litro ng diesel, mantang 2 pesos hasta 2 pesos and 20 centavos naman sa krudo. Para sa habal-habal driver na si Benji, dakulang kagianan na subot insa sa inda, ngani madagdagan man ang sidang kinikita, na labing naapektaran subot kan sunod-sunod na aumento sa mga produktong petrolyo. Ay, apektado talaga. Nakakauli kami 300 ngunyan, sangkatos na sana. Mayo ng iba. Hagad man ni Benji asin kaniba pa mga motorista na lugod masundan pa ang paghuros sa presyo kan mga produktong petrolyo sa mga masunod na semana. Maut man kan mga ini na kung guran o kadakula ang inumento sa mga produktong petrolyo, iyo man ang dapat na ihuros. Mababa sinda, kung totoo son, mangyayari ta. Ang gasolina, mahal na. Ang pamasahe ay managdagdag. Dapat nga, didiretso ng pagbaba. Tanganing baka luwan-luwan naman ako sa mga, madagdagan ang kita may arong nguya no. Barato ng paano may nga tapos mamahal pang gasolina ka. Makakakuha man kaming kaligit pambakal tuyo, okay na yan. Sigon sa DOE Oil Industry Management Bureau, ang halangkaw na interest rates as in halangkaw na value kan dolyar, ang pira sa mga rason kan panibagong rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga paratiandanin karne liwat na pigpapagirumduman kan NMIS Bicol na mahigot na obserbaran ang meat safety urog na ngunyan na piga-antisiparan na ang peak season. Mga posibleng hampangon na penalidad kan mga mabayular sa ley, aramunta sa report ni Jessica Calinog. Sa nakalihis na mga taon, nakakakumpiskar nin 100 kilos nin hot meat ang National Meat Inspection Services Bicol tuyong nag-iinspeksyon sa mga tindahan nin karne. Ngunyan, day nasubot nagaabot nin 30 kilos ang sa indang nakukumpiskar. Sarong indikasyon na mas may kaaraman ng ngunyan ang mga paratsenda dapit sa meat safety. Alagad padagos ang mahigot na pagbabantay kan ahensya sa mga pigpapabakal na karne sa rehiyon, urog na ngunyan na bare months na. Ang tinitingnan natin dyan first is the document. The document and the meat brand sa mga karne. Without that, we will vouch it to the checking of the meat inspection certificate. No? So, may mga naradakop kami minsan na tampered, peke. Apwera sa pagkumpiskar kan hot meat o mga karne na daing nag-agi sa tamang proseso asin inspeksyon, pwede man subuot na irekomenda kan NMIS sa LGU na makasuhan ang imbueltong meat vendor, susug iyan sa Meat Inspection Code of the Philippines. Sa Banwaan nin Pili, pigtutulod ngunyan kan Municipal Agriculture Office ang ordinansang nagbibilog kan sa indang Bantay Karne Task Force. Kung ugwa na kami kaning Bantay Karne Task Force, siguro po gabos na nagtitinda ng karne, pwede mi na itong dumanan, asin pwede mi nang dakupon kung iyan po da ipigbuno sa slaughterhouse. Sigun sa meat vendor na si Rico kan Pili Public Market, importante nga ni idaan ang sa indang pigsusunod ang standards na ipigtukdo kan NMIS. Kay puan, mapabuno ka sa slaughterhouse. Bawal man itong sa luwas na nagkakauwa nga ng mga problemang. Pangadwa, ampere sa mga may mga pwesto. Nakabantay man subuot digdi ang Pili Economic Enterprise Office. Padagos mo po ang opisina may nakakandak ng monitoring. We make sure na ang tinitinda po sa saod ay talagang fit for human consumption. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Maabot sa 15 tindahan sa BMC Road, pinasarado kan Naga City LGU. Apera kan mayong business asin mayor's permit, dagang kinatitindugan kan mga negosyo pagsasadiri kan gobyerno probinsyal na mayo manin maninigong pagtugot para makapagtinda sa lugar. Uyan report ni Chris Novelo. Kaibahan ng compose team kang Naga City Treasurer's Office, Legal Offices in PSO, saro-sarong pinaskilan kan mga ini ning closure order ang maabot sa 15 tindahan sa BMC Road sa Barangay Concepcion Pequeña kan kaparehong syudad. Pero sa mga ini, ang pirang taon na subuot na nagtitinda sa lugar na napag-araman na mainin maninigong permit na kinakaipuhan sa sarong negosyo. Nagpadara po kita ning final notice of violation. Hanggang makaabot po kita sa notice of closure, mayo pa din pong compliance sa required na business permit. Aloy na po ninyo. Pigtaan namin panganisindang oras para dahil na magtinda. Baka pag nagbukas pa po sinda, makonfiscate na po kami kan mga paninda. Nag-ugat ang pagpapasarakan mga otoridad sa subuot sumbong kan sarong concerned citizen kung sa inakaabot na sa manlain-lain na hens ang reklamo aro kan Office of the Ombudsman.
Ang kawaran subot min business as in mayor's permit ang nangangahulugan na dayon nagbabayad din buwis an mga ini. Napag-araman man na pagsasadiri kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, ang dagang kinakatingtugan kan mga tindahang ipinasara, kaya kinakaipuan mang may pagtugot nga na sa Kapitolyo antes liwat na makapag-operate an mga ini. Tigalat po si itong ginagad may na si hali sa Kapitolyo na ma-aproban. Tayo man lang to ang tigalagat kang City Hall. Kasubago ka nagdulok na ang mga ini sa syudad nga ni matabangan sa indang presenteng sitwasyon. Imo-monitor man subot kan syudad kung sinusunod kan mga ini ang closure order kan treasurer as in legal office. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Nagsapo ni minor injuries ang nasa 18 katao sa banggaan kan sarong pampaserong jeep asin pick-up sa kalabaan kan Maharlika Highway sa Purok Yakal, Barangay Poblasyon 2, Basud, Camarines Norte, Kasuudma, Oktubre 8. Sigun sa report kan mga otoridad, gikan sa Naga City ang pick-up alagad pag-abot sa lugar, nakalaog ini sa linya kan kasabatan na jeep rason para makabangga ini sa lunadan. Sa kusog kan impact, nagtagilid pa ang nasambitan ng pick-up. Nagsapo ni lugad sa lawas ang driver kan pick-up asin 4 na pasahero kay ni. Mantang 13 katao man ang nagsapo ni minor injuries sa parte kan pampasaherong jeep, kabala na ang driver. Tulos man na nagresponde ang MDRRMO Basud asin kapulisan asin idinalagan sa ospital ang mga biktima. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pagbaba kan alert level kan bulkang mayon imposible pa sa ngunyan huli sa padagos na nairirihistrong volcanic activities. Apse mo padagos na ma-monitor, makalis na magdecamp na ang evacuees sa pirang banwaan sa Albay. Uyan report ni Rosie Nieva. Base sa monitoring kan Feebox kan mga nakaaging aldaw, padagos man giraray ang pagbulos kan lava poon sa crater kan bulkang mayon pasiring sa bunga, misi asin Basud Gully. Mantang igwa pa man giraray ni volcanic earthquakes, rockfall events asin pyroclastic density current events. Alagad kung ikukumpara kan mga nakaaging aldaw, mas sa baba na ini sa ngunyan. Alagad sigun sa Feebox, dainin tapig re-rekomenda ang pagbalik o paglaog sa 6 kilometers permanent danger zone, huli tayaon pa man giraray ang humakan bulkan. Right now po wala kaming makitang indication na dapat ibaba sa lower alert level. Ngayon, patuloy pa rin yung mga uson. So ibababa lang namin yan kapag mayroon tayong pagpigil na ng mga pyroclastic density or mga uson. Kailangan may sufficient time na tumigil na talaga siya. Alagad basado sa assessment kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, sa siring nahiro kan lava asin iba pang aktibidad kan bulkan, dahi na kay ni apektado ang mga lugar sa parte kan Kamalig, Ligao City, Tabaco City asin Malilipot. Iniman anigin basihan kan provincial government kan Albay sa pagpapaluwas ng decampment order. Kung hindi natin i-decamp, yung alert level 3 ng mayon, kumisan inaabot siya ng buwan kung hindi taon. So hindi naman pwedeng sa katagalan ng alert level 3, nasa evacuation sila kung wala naman kami nakikitang threat. Sa ibong kainigwa pa man girarin mga pamilya kan barangay Anuling Kamalig Albay na nagtitinir sa evacuation center. Alagad nilinaw man ni Governor Grex Lagman na discretion man giraray kan mga alkalde kung ano ang nahihiling nindang makakarahay sa saindang mga residente. Sa ibong kanitinauan doon kan APSIMO na hulitan na sa alert level 3 pa man giraray ang bulkang mayon kaya mapadagos man giraray ang saindang monitoring. Day man pigahali kan mga otoridad ang security protocols aro kan pagpapangalad sa paglaog sa danger zone kan bulkan. Mantang pinagirumduman man ang mga residente na maging alerto asin preparado sa gabos na oras. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Arestado ang 2 persona makalis madakop na nagpapat session sa laog kan classroom kan sarong eskwelahan sa banwaan in Basud, Camarines Norte. Saro sa 2 sospek ang subuot school watchman.
Nakumpiskar sa mga sospek ang mga ginamit na mga drug paraphernalia. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan kapulisan ang mga suspetsado para sa maninigong disposisyon. Padagos man na pigkukuanan nin pahayag kan news team ang eskwelahan katakod kan nangyari. Makalihis makaresibinin impormasyon ang Civil Aviation Authority of the Philippines dapit sa huma sa seguridad kan pirang darakulang eropuerto sa nasyon tulos na nagpautob nin mas pinahigot na security protocols sa Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Kung dati kada naglalaog na bihikulo simpleng security check sa naan pigigibo, ngunyan mas mahigot na ang inspeksyon na aagihan kan mga biyahero na malaog sa airport. Nagdagdag naman in bomb detection equipment asin mga security personnel na nagbabantay sa gate. Mantang doble inspeksyon man ang pigigibo sa mga bagahe na gikan sa Manila asin Cebu. Huli kaini nag-abiso ang kaap sa mga biyahero na amayan ang pagpasiring sa airport tanganing dai maprakasar ang sa indang flight. Given na yung mga previous incidents natin last week, Kaapo has established stringent security measures in coordination with the various security offices and agencies sa loob ng ating paliparan, including the ABCU, the OTS, and even the EODK9. So ito po ay part ng stringent security measures natin para ma-secure po yung mga pasahero. 11,000 na trabaho pigupresir sa ginibong job fair sa Naga City. 22 na local employers nagpartisipar sa aktibidad. Uya ang report ni Jessica Calinog. Pinilahan kan mga job seeker, nagikan pa sa manlain-lain na lugar, ang job fair na ginibo sa Sarong Mall sa syudad ni Naga asin inorganisar kan Metro Peso. Pira sa mga inian kakagradwar pa sana sa senior high school. Arog na sana ni Jonathan. Naghahanap para makatabang po sa pamilya po. Bako lang sa pamilya, hindi maano ko man sa diri ko po. Nasa 1,079 na mga bakanteng trabaho ang pig-opresir kan nasa 22 na mga local employer na nagbale sa aktibidad. Mga yaong po digdiyo, nakaagi po kaya, nagkaigo kitang job fair. Ini pong in-invite mi digdiyo, kadaklan po bago mga kumpanya na. Ang manufacturing asin BPO industry, iyo ang nangenot sa may pinakadakol na bakanteng trabaho sa nasambitan ng aktibidad. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Sa pagpapadagos kan NCAA Season 99 Men's Basketball, nangenot ang Mapua Cardinals kontra sa EAC Generals, dawa lamang sa first half sa 40-35. Pisikal ang bakbakan sa court. Dinara ni Alan Liwag ang EAC sa iyang 22 points, alagad kinulang pa ini. Nangenot si Paulo Hernandez kan Mapua sa mga clutch plays kay ni dalan tanganing manggana ang Cardinals sa score na 73-69. Sa Game 2, dai ipananggaganang ngunyan ang defending champion na Letran Knights makalis daugon kan Arellano Chief. Huli iyan sa fearless drive ni Felix Villarente. May nagsabit pa. Antes kayan, nakapunto pa siya nin 3. Natapos ang kawat sa score na 87-80. Sa Game 3, nagtitinir na mayong kadaugan ang LPU Pirates kan pataubon ninda ang San Beda Red Lions huli sa finisher move ni Enoch Valdez. Pininganotan niya kan Pirates sa score na 67-62 para sa saindang 6 straight wins. Ang tabayanan sa aga, October 10, ang JRU Heavy Bombers kontra sa San Beda Stags sa Game 1 alas 2 nin hapon. As in Game 2, Benilde Blazers kontra sa Perpetual Altas, 4 p.m. live sa GTV. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Mga kapuso, sarong bagyo asin sarong low pressure area ang pigmomonitor ngunyan sa sirangan kan Philippine Area of Responsibility. Ang LPA huring nanotaran sa 1,405 kilometers east of Eastern Visayas. Sigun sa pag-asa, hababa pa ang tsansa kaining maging bagyo, alagad posible ining maglaog sa par sa aga. Sa haros kataid kay ni iyo ang bagyong may international name na Bolaven na nasa 2,830 kilometers east of Eastern Visayas. Hababa man ang tsansa kaining maglaog sa par sigun sa pag-asa. Mantang nagrarani sa laog kan par, nakakaapektar ang trough kan LPA sa pirang parte kan nasyon. Posible man na magpauran ang localized thunderstorms basado sa datos kan Metro Weather. Posible ang pag-uran sa Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate, asin Sorsogon. Posible man na uranon ang pirang parte kan Visayas, asin Mindanao. Gadanan sarong 44 anyos na lalaki makalis badilon sa hampang mismo kan sa Indang Harong sa barangay Dagut-Dotan, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sigun sa report kan mga otoridad, igwani nakahiling sa insidente asin an pigtutok dong sospek iyo an sarong dating kafgu. An haloy ng iwal sa pagultanan kan duwa saro sa pigihiling na rason kan panggagadan. Nakuha sa lugar an apat na basyo ni bala kan badil asin sarong sundang. Sa ngunya nagtitinir na at large ang sospek, alagad nagpayag naman subot ini na masuko sa mga otoridad. Lalaking kakaluwas pa sana sa kulungan huli sa pannahabon, balik karsel huli sa parehong kaso. Yan asin iba pang detalye aramon ta sa report ni Chris Novello. Aldaw ning Biyernes ka nakaaging simana kan magresponde ang mga otoridad makalis makaresibe ning report dapit sa subot para haabonan ng biktima sa barangay Tabuco, Naga City. Naabutan kayan mangini ang sarong lalaki na pigtutukdong ng hapon ning cellphone asin wallet sa sarong babae kaya tulos man na pigkapkapan kan mga otoridad. Magong kapot kamot, magong kapot ha, malibanagon. Ma'am, anong color kang wallet mo? Kulay brown po. Brown, taas kamot mo noy. Ayun po yan. Tapos may laman po yan. Ano pa laman? 750 po tapos 20. 750. 70 daw po file na. Ang bukong ka, 750 ano 750? Wala po. Kan enot, nagninigar pa ang lalaki, alagad kanako ana sa posisyon kaini ang mga gamit kan babae. Dainay ni nakagirong pa. Kinapkapan ko siya, kinapkapan ko si shirt niya, positive si pouch na brown na may log na kwarta, pero pagbukas kumana. Tapos si cellphone katong biktima, dumang ko nakuha sa maselan na bag kang parte kang lalaki. Sigon sa report kan Station 5 kang Naga City Police Office, antes an insidente, enotang nadakop ang nasambitan ng sospek. Asin nakulong huli sa parehong insidente, alagad nakalawas man tulos, kanday nagplantar ning kaso an enota kay ning nabiktima. Dahil sa ini yung insidenteng pandudukot, pabalik-balik na naigdis sa tong istasyon, kung sa'y na pero pirmi siyang lalawag dahil sa kaso ng theft. Kaluwas ini dahil nga ni nababa ang piyansa. Sa ngunyan, balik karsel na naman ang nasambitan ng suspetsado. Nangapodan man ang mga otoridad sa mga nabibiktima ng siring na krimen na idagos ang pagsunat din kaso para pagdusahan kan mga taong responsable ang sa indang illegal na gibo. Kay balan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Konstruksyon kan sarong edipisyo sa Naga City, pinapundo kan Engineer's Office kan syudad. Edipisyo na pag-araman na nagpapadagos pagiraray sa patrabaho sa ibong kantulong notice of violations na nagpuun pa kan nakaaging taon. Uyan report ni Chris Novello. Para mentras na pinapundo kang Naga City Engineer's Office ang konstruksyon kan commercial and residential building na ini sa Barangay Santa Cruz kan kaparehong syudad. Susog sa opisina, 6-story building sa nakayaan pinaprobahan na building permit kan may sadiri kaini kan taong 2018. Alagad nakaabot sa indang kaaraman na nagparadagdag pa iniha sa nakaabot na sa 13 eskalon. Ang notable violation po duman por dahil may alteration na po sinang ginibo. Nagdagdag po sila mga several floors duman sa approved na permit. From 6 to naging 12 na o 13 floors na po ang naigibo po nito. Apuera kaini, natuyaw man kan opisina ang kakulangan sa safety net as in firewall opening kan pigigibong edipisyo. Nakatuloy isyo naman subot ang sa indang opisina ng notice of violation sa may sadiri kan edipisyo. Alagad nagpadagos pa subot ini sa pagpapatrabaho.
Pinurbaran man kan news team kan Balitang Bicolandia na kung ananing pahayag an may sadiri kan nilipisyo, alagad nagsayuman na ining magkomento pa. Alagad pase sa simbag kini sa tulong notice of violation na inisyu kan City Engineer's Office. Pagkatapos na ninda ang kinakaipuan pang mga rekisitos, siri ka na mandatory building permit. Revoke naman subot ang building permit na inisyo sa Indakan 2018, ninhulikan pa boiler ka ini sa National Building Code. Kung ipadagos yung po kayan, baka magkahirilingan na kami sa sunken sa kortina. Nagpagirunduman ang City Engineer's Office sa mga mapatindog ng edipisyo na magsunod sana sa aprobadong building permit as in compliance sa mga hinahagad na rekisitos, siring kan dokumento nin lote, tax declaration, lot plan as in iba pa, nga nang tayo na mapuli pa sa kaparehong insidente. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga opisina sa irarumkan gobyerno probinsyal kan Camarines Norte nagpartisipar sa Basic Filipino Sign Language Training, programa para sa mga deaf as in mute maawot na mapaurog sa probinsya. Uyan report ni Rosie Nieva. Nagkundusin ni duwang aldaw na Filipino Sign Language Training and Seminar ang mga opisina kan Provincial Disability Affairs Office asin PSWDO sa manlain-lain na ahensya asin opisina kan gobyerno na pirming nagahampang sa mga tao. Ang aktibidad ang parte kan kampanya na matauanin bastanteng kaaraman ang mga nasa frontline desk kan kada opisina pag-abot sa Basic Filipino Sign Language. Obheto kaini na magkaigwanin mas marhay na komunikasyon urog na kung mga miyembro kan PWD ang nagdudulog sa sainda. Nakipag-partnership na po tayo sa kanila na magkaroon po yung mga empleyado nila, especially the frontliner, yung mga taong naghaharap sa tao na magkaroon ng basic sign language. Ikinaugmaman kan PDAW ang inisyatibo kan gobyerno probinsyal. Urog na ta kadalasan, nagkakaigwa talaga nin problema tuyong dain nasasabutan kan mga empleyado ang pirang PWD na igwaning problema sa pagtaram o sa pandangog. Yung palaging na namin, yung hindi kami naiintindihan kasi mostly yung mga deaf, pag sa sign nila, hindi sila maintindihan. Hindi marunong makipag-communicate yung mga normal na tao. Katakod kay ni mas papahiwason pasubuot kan provincial government ang mga programa para sa mga deaf and mute nganing matawan sindanin pagkakataon na makipagsabayan asin makipaghalubilo sa komunidad. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 77 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.